tema ay ating hahanguin po sa aklat ng Apokalipsis. Aware tayo na ang mga propesiya, ang Daniel at Revelation ay napakahalagang mga aklat na pagtuunan ng pansin, lalo na ngayong tayo namumuhay sa huling kapanahunan. At sa mga karanasan ng salibutan ng ating bansa, tayo at ang ating pamilya ay ang mga suliranin at mga problema na ating nakakaharap, sa tulong ng Panginoon ay makikita natin ang solusyon, ang pag-asa na ipinagkaloob ng Diyos, lalo na base sa mga aklat ng propesiya na napakahalagang pag-aralan sa huling kapanahunan. Dito sa Revelation chapter 1 verse 1, binabanggit dito, the revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants things which must shortly take place. So dito pa lamang sa unang bersikulo ng Kapitulo 1 ng Apokalipsis ay pinapakita na ang revelation na ito ay patungkol kay Hesukristo. Kaya kaibigan, mga kapatid at mga patuloy na sumusubaybay sa programang ito, ang pag-asa po nating hinahanap ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mga tao ay naghahanap ng kasiguruhan, kapayapaan, or pag-asa sa iba-ibang kaparaanan or sa iba-ibang lugar. Ngunit malinaw na sinasabi ng Biblia, ang pag-asang hating nais bata mo ay matatagpuan lamang kay Jesus. Dito sa aklat po ng Apokalipsis, ito ay sagana ng pagpapahayag kung paanong si Jesus ay nasa kanyang bayan. Dito sa gitnang bahagi ng chapter 1, makikita natin siyang naglalakad sa kalagitnaan ng 7 churches. At sa patuloy na mga kapitulo ay makikita natin siya mismo ang nagdadala ng mensahe ng pag-asa para sa kanyang bayan. Hanggang sa huling bahagi ng chapter 22 po ng aklat na ito, si Kristo ay personal na nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa para sa kanyang bayan. Kaya kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng kapanatagan, pag-asa sa iyong buhay, huwag ka nang maghanap kung saan-saan pa, kundi ito'y matatagpuan sa ating Panginoong Hesus lamang. Si Ferdinand ay maganda ang kanyang buhay. Sagana ang kanilang buhay dahil ang kanyang magulang ay merong magandang negosyo. Ngunit dumating sa panahong namatay ang kanyang mahal na ina na talagang lubos na sumusuporta sa kanya. Ang natitira niyang ipon ay ginamit niya para siya'y makapag-aral sa ibang bansa at may pagpatuloy niya ang kanyang mga panukala sa kanyang buhay. Ngunit ito ay hindi natupad. Gumuho ang lahat na kanyang mga panukala hanggang sa ang pag-asang kanyang hawak-hawak ay unti-unting nawala. Nawalan siya ng direksyon sa buhay hanggang sa isang pagkakataon, inayos na niya ang isang lamesa, hinanda niya na ang kanyang sulat at isang kutsilyo na kanyang gagamitin para tapusin ang kanyang buhay. Para hindi maging halata sa kanyang kapitbahay ang kanyang gagawin, binuksan niya ang kanyang TV para magkaroon ng ingay or diversion at hindi marinig ng kanyang kapitbahay ang kanyang gagawin. Sa kanyang pagpihit para makahanap ng tamang channel para kanyang isagawa ang kanyang panukala, ay natagpuan niya ang programa ng Hope Channel Philippines. At huminto siya sumandali, pinanood niya, nakuha ang kanyang atensyon dahil ang tinuturo ng lalaking nandun sa TV ay mensahe ng pag-asa. Nawala sa kanyang isip ang kanyang panukala, tuloy-tuloy niyang pinanood ang programang iyon. Lumipas ang ilang panahon sa dakilang pangyayari,
hinanap siya ng kanyang mga kaklase. Dahil sila'y nag-reunion, siya lamang ang wala. At pagkatapos, tamang-tama, ang isa sa kanyang kaklase ay isang Seventh-day Adventist. Hinanap siya, nakitang kalunos-lunos ang kanyang kalagayan. Tinulungan siya sa kanyang financial at physical na pangangailangan. Hanggang inalalayan siya para yung kanyang regular na pinapanood sa TV ay makadalo siya sa simbahang kinabibilangan noon. Hanggang dumating ang panahon na si Ferdinand ay nagpasya maging kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Ang lalaking ito ay nawalan ng pag-asa, nawalan ng direksyon sa kanyang buhay. Ngunit dahil nakilala niya ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng programang kanyang napanood, nagbago ang kanyang buhay. Ang pundasyon ng pag-asang kanyang pinahawakan na nawasak, nasira lahat dahil sa pagkamatay ng kanyang mahal na ina, pagkawala ng kanyang financial na sumusuporta, ginagamit niyang pangsuporta sa kanyang buhay. Ngunit yon ay napalitan sa pag-asang kanyang pinanghawakan mula sa ating Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, ang seryeng ito na ating gabi-gabing pag-aaralan at sama-samang tutunghayan ay iikot sa mensahe ng pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon mula sa aklat ng Apokalipsis. Ngayon, bilang summary ng lahat ng ating tatalakayin, ay bibigay ko sa inyo ang acronym ng HOPE. Na hopefully, ang bawat letra nito ay malalim na maitanim sa ating puso't isipan at maging kalakasan natin sa pagharap sa mga suliranin sa ating araw-araw na buhay. Sa letter H ay hango ito sa Revelation chapter 2, verse 25. Revelation 2:25. But hold fast what you have till I come. Hold fast to your faith. Iyong panghawakang matibay, matatag ang iyong pananampalataya. Revelation chapter 2, verse 25. Hold fast to your faith. Letter H, hold fast to your faith. Panghawakan mong matibay ang iyong pananampalataya. Napakabuti ng Panginoon, kaibigan, na sa kabila ng ating mga suliranin, sa kabila ng ating mga karanasan sa araw-araw, aware kayo sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo. Ang mga gera ay sunod-sunod, bansa laban sa bansa. Katatapos lamang pala natin sa pandemya. At hindi lingid sa ating karanasan ang mga suliranin sa mga sambahayan, paghihiwalay ng mag-asawa, problema sa anak, addiction, o kaya'y sa pagkakautang. Hindi tayo exempted dito. Ngunit sa kabila ng mga karanasang ganito, narito ang mensahe ng Panginoon sa atin. Panghawakan mong matibay ang pananampalatayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ikaw, kaibigan, kung nagsisimula ka palang mag-aral ng banal na salita ng Diyos, patuloy mong gawin ito at maglaan ka pa ng mas maraming oras para makita mong malinaw ang plano ng Panginoon sa iyong buhay. Ang banal na kasulatan ay sagana ng mensaheng eksakto sa iyong kailangan. Ang suliranin, ang problemang iyong kinakaharap. Nandyan ang solusyon, ang katugunan ng Panginoon hango sa kanyang banal na salita. Hold fast what you have. Panghawakan mong matibay ang pananampalataya. Ang iyong pagkakilala sa Panginoong Yesus. Katulad ng aking binanggit kanina, He is the foundation of hope. Maraming mga tao ang nawawalan ng direksyon sa buhay dahil hindi nila alam ang kanilang hinaharap. Ngunit kapag ang iyong pundasyon, ang iyong pananampalataya ay nakasalig sa ating Panginoong Yesus, ang lahat will fall into place. Ang iyong mga plano, ang iyong direksyon ay lilinaw
dahil ang sinusunod natin ay ang ating Panginoong Yesus. Si Jericho ay isang kabataan na ang kanyang buhay ay katulad ng ibang mga kabataan na kamwat may mangyari kung ano mangyayari. Mahilig sa mga bagay sa salibutan, sa rock music, sa iba-ibang mga panoorin. Ngunit nung nakilala niya ang ating Panginoong Yesus, ang lahat ay nabago sa kanyang buhay, pati ang kanyang hilig na dati mahilig sa musikang pansanlibutan, ngayon ay mahilig sa musika na makalangit, na nagpupuri sa Panginoon, nagtataas sa spiritual na buhay ng isang tao papalapit sa ating Panginoon, hanggang lumalim ang kanyang pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang paglalaan ng maraming oras sa pagbabasa ng Biblia. At ngayon ay ginagamit siyang makapangyarihan ng Diyos sa pagdadala ng mga tao papalapit sa Kanya sa pamamagitan ng kanyang YouTube ministry. Kaibigan, walang imposible sa Panginoon kapag ikaw ay nagtalaga ng iyong buhay sa Kanya. Hold fast what you have. Panghawakan mong matibay ang mga katotohanan na iyong natagpuan sa banal na kasulatan. Panghawakan mong matibay ang iyong relasyon sa Panginoong Yesus. Ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag mong kalimutan kung paano ka iningatan at pinatnubayan ng ating Panginoon. Ang pangalawa ay letter O. Overcome through Christ. Ito ay base sa Revelation chapter 3, verse 21. 3:21. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Overcome through Christ. Dahil ang Panginoong Yesus ay nagtagumpay na, ikaw kaibigan ay binigyan ng pagtatagumpay ng ating Panginoon. Ano man ang iyong pinaglalabanan, ano man ang kahinaan, ang iyong mga hinaharap, o kaya'y patuloy na nakikipagpunyagi, nangako ang Diyos, nandyan siya, handa niya tayong tulungan. Overcome through Christ. Hindi ito sa ating sariling kalakasan. Hindi natin magagawa ang pagtatagumpay sa ating sariling lakas o sa ating sariling pakikipagpunyagi. Magagawa lang natin ito sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit, hindi ibig sabihin kasi yung iba ay sinasabi nilang, ako'y tao lang. Pasensya na po, tao lang. Pag nagkamali, yan. Yan ang ginagawa namang dahilan or justification ng ibang tao. Pasensya na po, nagkasala, tao lang. In a way, may katotohanan, pero hindi po ito lusot sa atin o kaya dahilan para gawin natin palagi ang isang pagkakamali dahil nga tayo'y tao lamang. Nangako ang Panginoon, we can always overcome through Christ. Kaya kaibigan, ang pakikipagpunyagi mo sa bisyo, ang pakikipaglaban mo mula sa sigarilyo or pag-inom ng alak o kaya ang mga kahinaang pinaglalabanan sa buhay, God can always help us through the power of His Spirit. Ang sabi ng banal na kasulatan base dito sa talatang ating binasa, Revelation chapter 3, verse 21, we can always overcome through Christ since Jesus overcame. Dahil si Kristo ay nagtagumpay, ang pagtatagumpay na ito ay ipinagkaloob din sa atin. Kaya kung sa tingin mo ikay mahina, kaibigan, tunay nga tayo mahina. Ngunit, panghawakan natin ang kalakasang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Right now, you need to stand up. Kailangan mong tumayo at huwag mong pabayaang malugmok ka sa iyong kalagayan ngayon. Kung ikaw ay nakahiga sa daan dahil kay lango sa alak, tumayo ka ngayon at ang Panginoon ay aalalay sa iyo upang lumakad ka sa panibagong buhay
Nakakalungkot ngayon na maraming mga kabataan o mga tao na nakakaranas ng depresyon. Ang binibilang natin ay ang mga problema sa ating buhay. Kwentahin natin ang mga utang, napakarami, hindi na kayang bayaran. Kwentahin ang mga suliranin ay walang katapusan ang lista na nagiging dahilan bakit yung iba'y sumusuko na sa buhay. At dinadivert ang isip sa alak or sigarilyo para makalimutan ang problema. Ngunit pagkatapos ng hangover ay nandun pa rin at nadagdagan pa. Kung minsan ay nakapag-away pa, kung minsan magigising nasa kulungan na. Sa halip na nakatulong sa sitwasyon, ay lalo pang lumaki or humirap ang kalagayan. Kaya kaibigan, panghawakan mo ang mensahe ng Panginoon sa iyo ngayon. You can always overcome through Christ. All you need to do is to stand up, tumayo, at panghawakan mo ang kalakasan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. At sa tulong ng iyong pamilya, sa tulong ng mga taong iyong inaasahan, ang iyong pastor, punta ka sa simbahan, pahayag mo ang iyong kahinaan sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan, sa kanilang panalangin at pag-alalay, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang lulukob sa iyong buhay. Katulad ng pangako ni Kristo, you can always overcome. Katulad ni Ferdinand, natagpuan niya ang pag-asa dahil kay Kristo. Katulad ni Brother Jericho, ngayon ay makapangyarihang ginagamit ng Panginoon sa pagpapahayag ng mensahe ng pag-asa. Kayang baguhin ng Panginoon ang iyong buhay. Letter H, hold fast. Panghawakan mo ang mga katotohanan na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyong buhay. At overcome through Christ. Magtagumpay ka sa pamamagitan ni Kristo. Ang pangatlo ay letter P. Persevere in prayer. Ulitin ko, Letter H, hold fast to your faith. Revelation chapter 2, verse 25. Letter O, overcome through Christ. Revelation chapter 3, verse 21. At letter P ay persevere in prayer. Revelation chapter 5, verse 8. Now when you have taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Ang mga banal ay nagtagumpay dahil sa kanilang mga panalangin. Persevere in prayer. Ang panalangin ng mga banal ay umaakyat sa trono ng Panginoon. Kaya po napakahalaga ng regular na pananalangin. Kaya kaibigan, anuman ang sitwasyon ngayon, ikaw man ay nag-enjoy sa mga blessing ng Panginoon sa iyong buhay. You are enjoying the brand new home that the Lord had given you. Or enjoying the blessing of fellowship with your family. O kaya naman ay nakahiga ka ngayon sa banig ng karamdaman sa ospital. Naka-isolate ka dahil sa iyong sitwasyon. Ika'y mag-isa sa isang kwarto. O kaya ngayon ay depressed ka dahil sa dami ng iyong suliranin. Makipagpunyagi ka sa panalangin. Ito yung panahon para lumapit ka sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At panghawakan mo ang kanyang pangako na handa siyang makinig palagi. 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us, and He is always ready to help us. Tandaan natin, ang Panginoon ay hindi bingi at nakikinig ng ating mga dalangin at sa taus-pusong ating pagpapahayag ng ating saloobin sa Kanya,
handa niya tayong tulungan. Katulad ng isang magulang na hindi kayang tanggihan ang kanyang mga mahal na anak. Ano man ang kahilingan, kahit kuminsan hindi kaya ng magulang ay kanilang ipagkakaloob. How much more ang ating Ama na nasa langit na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para mabigyan ka ng kasiguruhan ng kaligtasan. Ito po ang pinakamabisang patunay na anuman ang ating hilingin ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay hindi niya ipinagkait para sa atin ng mga tao na hindi karapat-dapat, mga taong makasalanan. Pero binigyan niya ng kasiguruhan ng kaligtasan dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong kalagayan ngayon, there is always hope. Jesus is always ready to hear what we are asking from Him. Pumikit ka ngayon at samahan mo ko sa isang panalangin. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng